Good morning all. Silong tayo ng saglit dyan sapagkat lumakas yung ulan. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi na tayo magdidilig ng halaman. Oops. Okay, so lumiwanag na yung paligid. Kikita ko na kung ano kalagayan ng aking kalamansi. Ano ba yung mga management na dapat kong i-apply dito. Ayan. Una, na problema ay pananalanta ng peste. Yun o, tingnan nyo to. Pangit. Tinira ng burer. May uto sa loob. Ayan. Pangalawa yung pagdami ng damo. Natural lang naman yun, no? Kapag umuulan, yung mga buto ng damo ay tutubo at saka muling lalago tulad nito. So yung control measure na gagawin natin dito ay mag-spray ng herbicide. Although meron akong isang naisip pang paraan, yung natural mulching sa paggamit ng dayami. Sapagkat dyan sa mga katabi nating palayan ay nagsisipag-ani na. Although dito sa akin berdeng-berde pa. Kasi ako yung pinakahuling nagpatanim ng palay. Pero doon sa unahan ay naninilaw na yung mga palay. So pwede natin gamitin yung dayami bilang natural mulching. At the same time magiging siyang organic na pataba. Ayan. Ganun talaga sa farm ha. Kailangan talaga cultural management. Ayan, ibig kong sabihin ng cultural management ay obserbahan natin yung halaman mula doon sa sitwasyon ng mga ugat hanggang sa mga dahon. Sapagkat kung ano man ang mga irregularity o mga hindi inaasahan sa mga halaman sa karakter o kaya kalagayan ng mga dahon o ng bunga, kinakailangan magawa natin ng paraan. Okay? So may mga bunga naman, mangilan-ilan, pero yung mga malilit na bungang pinabuo natin last month ay nagsilaglagan. Yan ang disadvantage kapag yung pamumunga ng kalamansi ay sumasabay dun sa pagtatanim ng palay. Yung mga insekto ay wala pang nadadapuan. Kaya highly concentrated yung population sa kalamansian natin. Kasi katabi lang siya ng rice field. Yan. So yung mga pinabunga ko last month, nagsilaglagan na yan. Mga calyx na lang yung natira. Mga tangkay na lang. May mga nabuo rin ng mga bunga pero hindi ganon kadami. Yan o. Yan. So, medyo talo tayo. Talo tayo nung last month ng pagpapabunga. Supposed to be ganito na sana kalalaki lahat. Pero majority nalaglag. Paano natin malalaman na nalaglag yung bunga? Tulad nito. Ito tumuloy. Yung dito naglaglag. Supposed to be bunga na sana to. Yan. Isa pa yung dahon, yung talbos niya hindi ganun kalusog. Yan. Pangit. So, may whitefly din, tulad niyan. May whitefly na nag-infest sa mga dahon. So, ang tendency, magkakaroon ng sakit yung mga dahon. Parang nakakaroon ng yellow curl. Yun, whitefly talaga. Grabe. Yan. So, kinakailangan ko magbago ng pesticide. Kasi nagkaroon na ng immunity yung mga whitefly doon sa ginamit kong mga pesticide. Yan, kailangan talaga magpalit-palit. Sayang, dami sanang napabunga ko. Dami ng bulaklak nito last month. Amoy na amoy sampagita dito. Pero nagsilaglagan yung mga bunga. Ito, nanilaw na yung mga bunga sa ilalim. Di gaanong pansin pero maliliit lang kasi yung bunga eh. Tulad yan Yeah. Sayang. Okay, anyway, nandiyan pa naman yung halaman. Kaya pa natin itong i-recover. So, mag-spray ako dito ng fungicide. Ginagamit kong fungicide ay Mahika. Pwede akong pumalit ng fungguran. Yan. Pwede ring kartap. Ay halo ko. Yung kartap kasi ay mabisa yon sa mga whitefly. Grabe talaga infestation ng whitefly. Halatang halata sa dahon. Yan. Grabe. Yan. Grabe yung virus na dala nito. Yan. Naninilaw yung mga talbos. Okay, anyway, nandiyan na yan. Kinakailangan na lang nating gamitan ng pamamaraan para manumbalik yung lusog o sigla ng ating mga halaman para makaharvest naman tayo. Kaya itong klaseng halaman kasi habang tumatanda ay mas nangangailangan malawakang pag-aaruga. Kaya ganun talaga. Okay, so doon tayo sa kabila para makilatis natin kung mayroon ba tayo doon sa Linion Hill. May fog.
Ayan, grabe na naman nginig ng aking kamay. Ngayon mga kaibigan, no, sa unahan tingnan nyo, naninilaw na yung mga palay. Oh. Actually yung iba doon nakaani na. Ayan, pero dito sa akin, pinakababa, berdeng-berde pa, hindi pa nga nagkakauhay eh. Ganun talaga dito sa amin. Dalawang bagay yung pwedeng gawin ko, magpauna sa pagpapatanim ng palay o kaya magpahuli. Kasi palagi akong nauubusan ng tubig dito. Sa katabi ko, medyo mababa kasi yun at saka may separate yun na irrigation. Namumula na rin o naninilaw na yung mga tanim na palay. Estimate ko niyan after a week aanihin na yan. So makakakuha ko dyan ng dayami na ilalagay ko dito sa aking kalamansian.